Siya'y nagtagawang tao para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Awitan natin ang mga Panginoon. The more I get to know you, the more I fall in love, the more I see you, yes, the more I fall in love. Oh, sweet Jesus, sweet Jesus, I fall and more in love with you, my Jesus, sweet Jesus, I fall and more in love with you, my Lord. The more I see your graces, the more I fall in love, the more I see you giving, the more I give my life to you, my Jesus, sweet Jesus, I've fallen more in love with you, my Jesus, hallelujah, sweet Jesus, I've fallen more in love with you, my Lord. Habang ika'y nakilala, lalo akong umiibig. Habang ika'y naririnig, lalo akong umiibig sa'yo, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Handa natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Hallelujah, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa'yo, Panginoon, habang ang iyong biyaya lalo akong umibig. Alam tayo sa iyong maawit, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa marami ating puso't kayo si Pansat, pinamamahal ng Jesus. Para po sa ating mga napunan, sa lahat ng mga Diyos, sa mga Jesus, lalo kong umibig sa'yo, O Jesus, O Jesus, lalo kong umibig sa'yo, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa
lahat po natin minamahal ng mga kapatiran na narito po sa ating bahay sambahan, sa ating pananagawain, at sa lahat po natin mga viewers, mga kapatid ko. Dapat ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon ay lumalago, lumalago ng lumalago. Habang tayo po'y tumatagal na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung Panginoon, tumatamis ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, tumatamis ang ating pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Bawat gawain natin, mga kapatid ko, ito po'y importante na ngayon para sa ating mga anak ng Diyos. Na kung saan, hindi biro itong nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi tayo exempted, tandaan natin mga kapatid ko. Sa lahat ng ating mga viewers, kapag ito po'y nangyari, pag pinahintulutan ng mahal na Panginoon, ito pong Third World War na mangyayari at magaganap, tandaan po natin, maaring ito na ang wakas ng buong sanlibutan. Ang nag-aaway-away ngayon, mga kapatid ko, ay mga bansang malalaki at nagkakampi-kampihan na sila. May kakampi sa Israel, maaring Amerika. May kakampi sa Iran, maaring Russia, China, at kung ano-ano pang mga bansa na ayaw ng kapayapaan. Kaya ito po mga leader natin, mga kapatid ko, at tayo sa Pilipinas, kung saan man ang ating mga kapatiran, kung saan man tayo. Tandaan po natin, mga kapatid ko, ito na yung sinasabi ng ating mga pastor, work out your own salvation with fear and rejoice with trembling. Hindi nagawang biro ito. Kaya magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon kung nakatayo tayo ngayon na naglilingkod sa Diyos. Marami tayong napakinggan na pangangaral salita ng Diyos. From Genesis to Revelation. Kaya nga mga kapatid ko, nahati ang Old and New Testament. Isa lang yan, Holy Bible. Kaya nga mga kapatid ko, itong napapakinggan natin salita ng Diyos, dapat maigpit ng pangangaral ngayon. Dapat tayo po sa pangangaral ng 666. Tandaan po natin yan. Ngayon, kung nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos, maikli at mahabang preaching na naririnig mo, yan ay pagkain na yung kaluluwa. Kumakain ka sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, may merienda ka pa. Sa physical mong katawan, nagugutom ka. Ngayon, sa spiritual, ano ipapakain mo sa kaluluwa mo kung absent ka ng Miyerkules? Ano ipapakain mo sa kaluluwa mo kung absent ka ng Biyernes? Ano ipapakain mo sa iyong kaluluwa, miski Linggo? Nasa gawain ka pero ang iniisip mo, maaga sana matapos ang gawain, baka maabutan kami ng ulan. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Kaya kung itong gera na ito mangyayari at magaganap, tandaan po natin. Tayo lang sa Pilipinas, masyadong malapit na sa atin ang China. Baka ibang parte ng bansa ng Pilipinas, nasakop na ng China. Bakit masyado silang nandyan? Sa Masinloc, Zambales lang yan. Napakalapit. Zambales, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, La Union. Yung nangyayaring gera ngayon ng Israel at ng Iran, ang pinipindot na lang ay puro push button. Nangyari na at naganap. Yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Revelation, nung kay John the Baptist, o John the Beloved, nakita niya nung nandun siya sa Patmos, bakit nagkaroon ng maraming mga lumilipad sa impapawid, lumilipad na parang mga nakikita natin yung alitap-tap, yung pala yung mga nagkikislapan, yung mga nagkikintaban,
Yan na pala yung mga Scud missile. Nasa impapawid, napakarami. Kung lahat ng bansa ay meron ng sandatang ganyan, puro puspoto na lang. At nakita rin niya, bakit maraming mga sandatang nakamamatay, nakapupuksa. Ngayon, ibig sabihin, warning na, hindi pa tayo pinapanganak. Ang salita ng Diyos ay salita na ng Diyos. Ang makapagtitis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kaya kung itong panahon na ito'y ligliga na, hindi malayo ang pastoral house sa Bangar para sa inyong mga kapatiran na dito kayo tatakbo. Ang mahirap, yung mga ayaw tumakbo, makagagapang kayo. Hindi nyo pinapahalaga ng kaligtasan nyo. Hindi nyo pinakikinggang mainam ang mga salita ng Diyos na atin ay pinapangaral. Kung ikaw ay makapag-aral ngayon, makatapos ka ng pag-aaral, makapag-abroad ka, at kung yung bansa na pupuntahan mo, babaksa ka na pala ng bomba. Nandiyan na, nakatutok na ang mga Scud missile nila, nakatutok na ang mga sandatang pamuksa. Pinapaintulutan ng Diyos yan. Dahil wala pa tayo sa bansa natin, hindi pa tayo pinapanganak. Nababasa ko lang dati, yung bansang Israel, ginera. Ngayon, nangyayari uli. Dati ang bansang Israel, ginegera ng Palestine. Si Goliath. Ngayon, yung bansang Iran, napakalaking bansa niyan. China, napakalaking bansa niyan. Kaya kung ito'y magkakaroon na ng digmaang, pangatlong digmaang pangdaigdig, tandaan po natin, yung mga hindi marunong mag-fasting, dito na kayo magpa-fasting. Dahil bigla na itong tataas. Hindi ako nag-aabiso sa inyo. Para sa ating mga kapatiran, matuto tayo mag-fasting and prayer. Kung tayo'y lagi na sanay na may kinakain, nabubuksan natin ating refrigerator, pero tayong bigas na stock, maganda yan. Pero baka darating na isang araw, wala tayong mabibili. Tandaan po natin, ang ipinapakita ngayon, yung pag-asenso ng bansa. Bakit pinintulutan ng bawat bansa na mayroong mga sandata na kamamatay? Bakit? Kasi ang daigdig na ito ay magiging lake of fire. Tandaan po natin yan. Ang daigdig na ito ay lake of fire. Kaya sabi natin mga pastor, dapat ang mga anak ng Diyos magpakainit bago dumating ang ikatlong digma ang pandaigdig. Mag-rapture na para lahat ng anak ng Diyos. Ang ating pagmulat ng ating mga mata, ng ating mga kamay, doon na tayo magpupuri sa langit kung ating pinapahalaga ng ating kaligtasan. Ngayon, kung maiiwan, ito na. Makatakas ka sa tatakan ng 666, sana pagpugutan ng ulo 1% of 1% na lang para sa ating mga Kristiyano. Pag naiwan ka sa rapture, swerte ka kung makakatakbo ka pa. Mapalad ka kung ikaw ay makakapunta pa sa pastoral house. Ngayon, kami naman gagawa, ipinagtatrabaho namin ang aming kaligtasan. Kayo na mga kapatiran, kahit hindi nyo isipin, kayo'y binabanggit namin sa aming mga panalangin na tayo lahat ingatan ng mahal na Panginoon. Tayo lahat ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga kung saan ginaganap ang gawain ng Diyos, ang lugar na yan ay pinagpapala. Ang maraming gawain natin sa abroad, ngayon humingi sila ng backup prayer. Bakit? Nakikita nila ang mga Scud missiles na pinakakawalan na sa ere. Natatakot sila. Baka mamaya mayroong mailigaw na isang sandata, isang puputok sa kanilang bahay. Pinupulbus na ngayon ng bansang Iran ang Israel. Gaganti. Pati Amerika,
ang bandera ng Amerika sinunog na sa Tehran. Parte ng Iran, Iraq. Nabuhay uli yung mga bansang mahilig sa gulo. Bigla na lang sasali dyan yung mga bansang talagang walang iniisip kundi kaguluhan. Mga teroristang bansa. Mapalad tayo, nasa demokrasya tayo. Pero hindi tayo exempted, tandaan mo natin. Dating sinasabi ng Revelation chapter 13, mangyayari at magaganap talaga yan. Revelation chapter 13, kahit nabasahin mo na ikaw ay araw-araw babasahin mo yan. Estudyante ka. Ikaw na nasa bahay, nanonood ka ng preaching ng ating mga pastor. Nakikita natin sa cellphone. Nababasa natin. Nandyan, ipinapakita na ngayon ang iba't ibang mga lugar na meron na silang tatak dito sa kanilang noo. Meron na silang mga tatak sa kamay. Ibig sabihin, advance message yan para maging handa ang tao. Ano? Aakitin ng tao. Uy, kailangan pala natin yun. Magpatatak na tayo para meron tayong pambili ng pagkain, meron tayong makakain. Magpatatak na tayo. Hindi na natin kailangan ng pera. Hindi na natin kailangan. Hallelujah. Ang material na bagay. Tatak na lang pala. Tatak na lang ng 666. Tatak ng demonyo. Inuulit ko ito. Inuulit-ulit ko na ito dahil ito yung spiritual warning para sa ating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga miyembro ng ating banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, ang lahat ng kapatiran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung paano pinangaral ng ating mga pastor na may katapangan ang salitang may kapangyarihan. Dapat sa panahon natin ngayon, hindi tayo magpapatumpik-tumpik. Nalampasan na natin ang 4 requirements of the gospel. Faith. Nanampalataya sa Diyos na nag-iisa lamang siya. Repentance. Nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga yung pagsisisi sa kasalanan, hindi yung nagsisi ka ngayon at babalik ka uli sa kasalanan. Godly repentance. Lahat tayo na bautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus. Para ano? Makasunod na tayo sa utos ng Diyos. Sabi ng Galatia 3:27, ang lahat na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ibibihis na si Kristo. Dapat meron kang kabanalan. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Kaya kung sa gawain may kabanalan ka, pagdating sa bahay wala kang kabanalan, baka ikaw ay isa sa maiiwan pagdating ng rapture. Yan sabi ng ating mga pastor, Mama Dir, kahit wala kayo sa bahay ng ating malapay noon sa chapel, sa gawain, dapat pati sa bahay ninyo, sa bahay natin, sa ating tinutuluyan, ipapamuhay natin ang kabanalan. Kahit saan tayo magpunta. Bakit? Without peace and holiness, no one can see the Lord. Masyadong mabigat na pangangaral na yan. Ayun, 666. Kukumbinsin na ang tao sa buong mundo. Kung itong gera na to at magkakagutom na, wala nang pagkain. Pipila na lahat ng tao alang-alang sa kanyang makakain. Sa tiyan. Paano yung mga anak natin? Yung mga dumidede. Paano yung mga anak natin na mayroong mga pangangailangan? Tatakan na ng 666. Maaring magpapatatak na lang ng 666. 6 ang mga iba. Huwag lang magutom ang kanilang mga anak. Kaya pala sabi ng Biblia, kailangan natin ng prayer and fasting. Prayer and fasting magkasama yan. Para sa ating banal na gawain. Hindi natin magagawa yan kung wala ang Diyos. Hindi natin masusunod ang utos ng Diyos kung hindi tayo pinapatnubay ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga lahat ng puspos ng Espiritu ng Diyos naglilingkod na may kainitan sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Lahat ng puspos ng Espiritu ng Diyos naglilingkod sa Diyos na may kainitan. Amen! Ang pangangaral ng salita ng Diyos ng Miyerkules, pagkain ng kaluluwa mo yan ng Miyerkules.
Ang pangangaral ng salita ng Diyos ng Biyernes, pagkain ng kaluluwa mo yan ng Biyernes. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ng Linggo, yan ang pinakamahalagang pagkain na yung kaluluwa. Why limit God? Hindi natin inoorasan ng Diyos dahil napakarami nating pagpapala na tanggap sa ating mahal na Panginoon. Pati kaligtasan, ibibigay ng Diyos. Dito nga sa lupa, napoproteksyonan tayo, iniingatan tayo ng mahal na Panginoon, pinagagaling tayo, pinagpapala tayo, ang ating panalangin, napapakinggan ng Diyos. Langit pa kaya, hindi ibibigay ng Diyos? Kung nagpapahalaga ka sa kaligtasan, tandaan po natin, lagi ko nang sinasabi, verse 6, para sa mga tao. Miski basahin mo yan. Second 6, para sa gobyerno. Government is for the people and people is for the government. Ang pangatlong 6, baka dito na mangyari yung sinasabi nilang one world religion. One world religion. Kung magkakagera, kukontrolin ng reliyon ang mga tao. Kukontrolin ang lahat. Wala ng pastor, wala ng evangelist, wala ng ministro, wala ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Miski tayo, hindi na tayo makapaghahayo, hindi na tayo makapagkukusada, hindi na tayo makapagbibigay ng leaflets. Wala na. Pag-control na ang one world religion, binigyan na nila ng tuldok. One world religion. Tuldok na. Pag pinatupad na yan, 666 na yan. Kaya sa ating mga kapatiran, magpasalamat tayo na abot tayo ng prayer ng ating parents in the Lord. Sa ating mga nabahagian ng salita ng Diyos. Kaya dito nakita ko ang mga pagkukusada na binigay ng ating mga pastor ang pagpapalaga. Rain or shine, hindi matitigil ang krusada. Kahit saan na mga gawain natin, hindi matitigil ang ating mga gawain. Pero pagdating ng rapture, kawawa yung mga maiiwan. Sayang ang naumpisa nating paglilingkod sa Diyos. Sayang na ikaw ay mainit na nagpupuri 1 taon, 2 taon, 5 taon. Mainit ka. Kung kailan malapit na ang finish line, malapit na ang langit, bigla ka ng lamig. Ibig sabihin, nakakilos ang kaaway. Nakakilos ang demonyo. Dahil ang hinahanap ng demonyo, yung mga ibabalik niya sa kasalanan. Yung ibabalik niya sa impyerno. Pero tayo, salamat sa ating mahal na Panginoon, ating mahal na pastor, Mama Dear, nasa langit na. Parang ating isip, ang ating puso, nakasentro doon sa langit. Dahil nandun ang ating parents in the Lord, kasama na ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya sa bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya kung gusto mo ng langit, paalagaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung gusto mo ng kaligtasan, ipagtrabaho mo na mainam ay yung pagmamahal sa Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos ay napaka-importante. Para sa lahat ng anak ng Diyos na narito, tayong lahat, hindi na tayo baby Christian. Tayo lahat ay bumilang na ng taon sa paglilingkod sa Diyos. Ito na lang mga baby Christian natin, mga patiran, mga baguan, na na-save sa ating banal na gawain. Hindi pa nila narinig ang pangangaral na ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Hindi pa nila napakinggan. Pero sinasabi nga ng mga beloved ministers, ang kanilang ipinapangaral, yung salita ng Diyos na iniwanan ng ating parents in the Lord. Kami man, na mga nakatayo sa banal na pulpito, ordained preachers, mga binigyan ng pagkakataon ng malapit ng mangaral, ang aming pinapangaral, ang ipinapangaral ng ating mga pastor. Parehas, ang magpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos, yun ang tiyak na makakapili ang Diyos sa langit. Everybody say, praise the Lord! Walang exempted. Ngayon,
Kung pinaintulutan na namalapay itong gulo na to, itong gera na to, yung mga makatatakbo na pupunta ng pastoral house, wala tayo ibang gagawin, kundi magpupuri, mananalangin, mag-aayuno. Hindi tayo kailangan magtago. At tayo, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mata ng mahal na Panginoon nakatingin sa bawat sa atin. Ang binabantayan ng Diyos yung kanyang mga anak. Amen! At yung mga maliligtas pa. Amen! Yung mga naglilingkod sa Diyos ang binabantayan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga nandito, sa ating mga gawain, kung paano bulay-bulay mo ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, count your blessing and name them one by one. Bibilangin mo ang pagpapala na natanggap mo. Kung paano ka pinagaling na mahal na Panginoon sa iyong karamdaman. Kung paano ka binago na mahal na Panginoon. Kung paano ka pinagpala, iningatan, tinawag kang anak ng Diyos. Yan ay bilang-bilangin mo araw-araw habang ikaw ay nabubuhay. Dahil pagpikit natin dito sa lupa, walang pagkalugi. For me to live is Christ, and to die is gain. Everybody say, praise the Lord! Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. O napakinggan natin yung sinasabing discerning spirit, kailangan ikaw mismo puspos na puspos ka ng Espiritu ng Diyos. Kailangan yung salita ng Diyos umaapaw sa puso mo. Kailangan walang nakatagong kasalanan dyan. Kailangan ikaw mismo ay covered ng Espiritu ng Diyos. Tinatakpan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung meron ka ng 9 fruit of the Holy Spirit, mapalad ka. Dahil yan ang iyong ebidensya na naglilingkod ka sa Diyos. Habang ang Diyos ay nasa iyo, kakampi mo ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pero pag nanlalamig ka, gumagawa ka ng masama, hindi mo kakampi ang Diyos. Hindi sasama ang Diyos sa mga gumagawa ng hindi maganda. Hindi sasama ang Diyos sa mga hindi gumagawa ng mabuti. Kaya minsan pa napatunayan ko sa inyo, June 7 and 8, usada natin sa Luna, na kung saan sinubukan ako ng mahal na Panginoon. June 8 mismo, na madaling araw, ang buong akala ko talaga, hindi na ako makakatayo. Ang buong akala ko, hindi na ako makakalakad. Yun ang nasa isip ko. Sabi ko, pag pinahintulutan ng mahal na Panginoon, na ako hindi na makatayo, hindi na ako makalakad, sino kaya? Sino ang mag-aalaga sa akin? Kaya sabi ko, ayoko magpaalaga sa aking mga anak. Pakibigay sweetheart. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo ko. Ibalik mo ang aking lakas. Ibalik mo ang aking lakas, mahal na Panginoon. Kung ano man ang naramdaman ko ngayon, at meron kang nakita na pagkukulang ko, pagkakamali ko, patawarin mo ako. Ibalik mo ang aking lakas. Ibalik mo, mahal na Panginoon. Ayoko mamatay na may sakit. Ayoko mamatay, mahal na Panginoon, na ganito ang aking kalagayan. Di baling mangaral ako yung salita mo na may katapangan. Di baling mamatay na nangangaral na may katapangan ng salita ng Diyos. Kaysa sa karamdaman. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, please, dear Jesus, pagalingin mo ako. At salamat sa ating mahal na Panginoon. Magmula noong June 7 and 8 na yan, masyado naman memorable para sa akin. Ngayon, June 22 na. Salamat sa kalakasan na binibigay ng mahal na Panginoon. Salamat sa pagtugon ng Diyos sa aking panalangin. First prayer ng ating parents in the Lord, mga beloved Ameda children. Kaya itong labanang ito, mahigpit na labanang spiritual na. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana huwag mangyari sa mga kapatiran ang naramdaman ko. Dahil isang bagay na aking naiisip, pag meron dumating sa inyo na ganyang klaseng karamdaman, ang iisipin nyo kagad, hospital, gamot, wala nang pananampalataya. Pero minsan pa pinatunayan ko, mahal na Panginoon, taas ang aking kamay, abutin mo ako. Mahal na Panginoon, kabagan mo ako. Mahal na Panginoon, ibalik mo muli ang aking lakas. Kaya naisip ko na lang,
yung kabutihan ng mahal na Panginoon, na lahat ng bagay pinapahintulutan ng mahal na Panginoon, to test our faith, para subukan ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. To test our faith, to test our love to dearest Jesus, to test our faith, love, and hope para sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang naunang umibig sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos di nagbabago. Ang pananampalataya natin dapat nadadagdagan, hindi nababawasan. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, dapat lumalago tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi paatras ang ating paglilingkod sa Diyos. Paabante ang paglilingkod natin sa Diyos. Dahil malapit ang finish line. Malapit ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ikaw at ako na nandito sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo lamang na nagpapalaga ng ating kaligtasan ang makakarinig ng trumpeta ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya sa bawat anak ng Diyos na narito, kung paano ang mensahe na ating napapakinggan, pagkain ng ating mga kaluluwa. Yung ating mga pisikal na katawan na hindi mo pinapakain, kahit malusog ka ngayon, magandang katawan mo, dating isang araw, baka maramdaman mo, manghihina ang katawan mo. Baka isang araw, magiging malnourished ka na. Hindi mo alam kung anong sakit ang tatama sa iyo. Hindi mo alam kung anong kinain mo, kung saan dumarating sa ating katawan. Bigla na lang tayo nanghihina. Bigla na lang tayong nawawalan ng lakas. Tandaan po natin yan. Physical na ating katawan, inaalagaan natin. Dapat paalagaan natin ang spiritual. Dahil ang spiritual, lahat tayo anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, pinaglilingkuran mo ang Diyos sa may katapatan. Dahil lahat ng anak ng Diyos, pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Habang umaawit tayo sa lahat ng anak ng Diyos, sentro ng ating puso at kaisipan, para sa ating mahal na Panginoon, sa ating Holy Supper. Ating purihin at awitan ng ating mahal na Panginoon. Pupurihin ka namin, O Panginoon. Awitan ng may kadakilaan. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Highness choir, adult choir, youth choir, children's choir. Dapat nandito na kayo sa harap para sa ating Holy Supper. Lahat ng ating mga patiran, lahat. Pasasalamat ang aming Amen. Thank you, dear Jesus. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Taas natin ating mga kamay, purihin natin ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, magtaas ang kanyang mga kamay, banal na kamay. Iwagayway natin sa ating mahal na Panginoon. Purihin natin ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat
Praise the Lord. Dakilaan mo, pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin at dakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos aming gabay. Sa dalangin aawitin at dakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin at dakilaan mo sa amin. At dakilaan mo sa amin. Amen. Praise the Lord. Para sa lahat ng anak ng Diyos, idagdag ko lang ito mga kapatid ko. Yung Revelation chapter 13, 16 to 18, para sa tatakan ng 666 yan. Kung itong gera na ito ay lalala ito, mangyayari pati nasa Zephanias Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 18. Walang maitutulong ang tao sa kanyang kapwa-tao. Pati kanyang kayamanan, kanyang ari-arian, walang maitutulong na. Pilak at ginto, salapi, wala nang maitutulong. Kayamanan ng tao, karunungan ng tao, kanyang kadakilaan sa sanlibutan ito, ang kanyang pagiging tanyag, walang maitutulong pala. Pagdating ng isang araw na mangyayari na ito, ang pinakamahalaga ngayon, yung ikaw ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Tinawag ka ng Diyos na maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya para sa lahat ng anak ng Diyos na narito, tayo po ay magsikap, basahin ang salita ng Diyos. Bawat salita ng Diyos na ating pinapangaral, dapat nasa uling panahon na tayo, may kabaksikan na ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang gera na mangyayari, hindi lang Israel, Iran, Amerika. Marami ng kakampi ng mga bansa dyan. Ang Pilipinas, kanino kaya kakampi? Ang ating mga kababayan, saan kaya sila pupunta? Saan sila magtatago? Ang bawat bansa na malalapit sa nagkakagulong bansa ngayon, madadamay at madadamay ang bawat isa. Pati tayo, ang kukontrolin kagad sa atin pagkain, ang ating ginagamit na diesel, gasolina, ang ating pagbabiyahe, ang lahat, magugulat na lang tayo. Makababalik tayo sa COVID-19, wala na tayong pagbabiyahe-biyahe na naman. Wala na naman. Biglang ma-stop na naman ang paglilingkod sa Diyos. Bigla na naman mawala ang ating mga mainit na paglilingkod sa Diyos. Kaya kung ito'y warning na mahal na Panginoon, dapat lahat ng anak ng Diyos kumapit na ng maigpit sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Dahil natin magkaisa para sa ating Holy Supper, para bigyan na lahat ng tinapay at grapes ang bawat anak ng Diyos.
Magsisi ang lahat. Lahat tayo may pagkakamali, may pagkukulang sa Diyos. Sabi ng Roma Kapitulo 3, Gs. Walang matuwid. Roma 3, Gs. 23. Walang matuwid, ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkakamali. Lahat ay nakagawa ng kasalanan. Kaya tayo po lahat ay magsisi. Lahat tayo ay nagkakasala, nagkakamali. Kaya tayo lahat ay magsisi. Banggitin na ating mga labi ang paghingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Sa puso, kailangan panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Sa isip, wala tayong ibang iniisip kundi ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, kailangan natin ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Kaya sikapin natin madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sikapin ng bawat anak ng Diyos na madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating nagiging kalakasan. Kaya dito natin mapapatunayan ngayon sa buong sanlibutan kung sino ang mga tunay na anak ng Diyos at sino yung mga totoong naglilingkod sa Diyos. Kaya bawat narito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, kung saan naroon ang 2 o 3 nakakatipon sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Ang Diyos na nasa langit, kasama natin ngayon. Ang Diyos ay Espiritu. Ibinababa ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu na darama natin. Kaya sabi ng Biblia, Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo. Tao wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Manalangin, magsisi ang bawat isa. Taas natin ating mga kamay. Lahat ng anak ng Diyos narito, magtaas ng kamay. Abutin natin ang Diyos. Magpaabot tayo sa ating mahal na Panginoon. Magpatulong ang bawat isa. Opo, mapagpalang Diyos, ang mga banal. Sa pangalan pinakamamahal na Jesus, narito po mahal na Panginoon, ay yung mga anak, nabagan mo kami at patawarin sa lahat ng aming makasalanan na gawa, sa isip, sa kilos, sa salita. Mahal na Panginoon, kabagan mo kami. Mahal na Jesus, abutin mo po kami. Sa pangunang panalangin po namin, mahal na Pastor, Evangelista Wildis Radalmeda, yung huling propeta sa aming kapanahonan. Ang mga turo at aral, panalangin namin labid, Mama Dirstan Pastor Lina Kumon Almeda, hindi namin makalimutan. At ngayon patuloy na pinapangaral ng mga beloved Almeda children, Almeda family, mga beloved ministers, at ang mga apo at mga great-grandchildren, at ang mga manggagawa, nagsikap na makasunod sa mga utos, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, abutin mo kami. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Hugasan mo kami ng kapadal-banal ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo kami, gawin mo kami karapat-dapat magkakasalo sa pananapunang ito, mahal na Panginoon, para sa aming pagpapahalaga, pagbubulay-bulay ng kabutihan mo, mahal na Panginoon, pinagkatiwala sa bawat sa amin. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ang aming pananapunan. Puspusin mo kami lahat ng banal na Espiritu. Pagpalay mo lahat yung mga anak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Hawakan natin ang ating mga tinapay. Simbolo ng banal na katawan ng ating mahal na Panginoon. Imagine, pinagpira-piraso, pinagputol-putol ang katawan ng mahal na Panginoon para sa atin, na ating iisipin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naging kabahagi ng banal na hapunan, pinapahalagaan mo ang pagkapira-piraso ng banal na katawan ng ating mahal na Panginoon. Ito'y simbolo na pero mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil tayong lahat ay naging anak ng Diyos. Ano ang sabi rito? Una, mga taga-Korinto. Uno, mga taga-Korinto, 11:24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi,
Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hawakan natin ang ating mga grapes. Ito po yung simbolo rin ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Hawakan ang ating grapes, yung mga kapatiran na Amen. Tulungan na lang yung ating mga kapatiran hindi makahawak. Amen. Versikulo 25. At gayon din naman inawakan ng saro. Pagkatapos ng magkahapon, na sinasabi ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Now what did we praise the Lord God? Thank you so much, Lord, for your Spirit, O Lord God. Revive the children, Mother of Jesus. Revive us, O Lord God. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose. Hallelujah, praise the Lord. On the ground. Hallelujah, praise the Lord. You took the foot and taught of me above all. Nais magpalayas, lumapit sa harap. Lahat ng mga kapatiran, gusto magpalayas, magpapanalangin. Lumapit sa harap ang bawat kapatiran. To revive us. Yan ang ating magiging santata. Hallelujah. Kapangyarihan natin, mga Panginoon. Lumuban tayo ng palang Espiritu ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And taught of me above all, Lord, you are crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, troubled on the ground. On the ground, you took the fall
thought of me above all. Lord, you are crucified, laid behind the stone. You lived to die, you rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Lord, you are crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. To the fall, thought of me. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. 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 Langit ay kanyang kusang nilisan, Lord, hallelujah. sa krus nilanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Hindi niya kailangan ng handog mong yaman. Lord, hallelujah. Mga dalangin mong walang laman ang nais niya. Buong buhay mo'y lubusang ilaaraw. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang kusang lilisan, Yes, Lord, hallelujah. sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan,
ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ng ating Diyos ay buhay. Ng ating Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabing, praise the Lord, I love you Jesus. Praise the Lord, I love you Jesus. Praise the Lord, I love you Jesus. Sa lahat ng mga narito na anak ng Diyos, tanggapin na natin ang maagang pagpapala ng Diyos para sa atin, ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Kung mangyayari ang kaguluhan sa ating kapaligiran, basta't ang ating iisipin, iingatan tayo at iniligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Iingatan at iniligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat nakasentro palagi ang ating puso at kaisipan sa ating mahal na Panginoon. Taas natin ang ating mga banal na kamay. Sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 beses. O, talo natin, sipin natin na ating mga karamdaman ay wala na sa ating katawan. Ating mga problema ay nalutas na. At ang ating buhay ay patuloy na mabago ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Amen. At tayo bidala ko muna sa ating pong monthly offering. Sa ating monthly offering. Kaya ating box, nasa na? Ayun dito. Andongis, Andong. Sino ba yung bata nandiyan? Everybody say, praise the Lord! Naibigyan ako muna sa ating pong monthly offering para sa ating banal na gawain. At tinatawagan natin ating beloved brother Jojo, manalangin sa ating monthly offering. Lahat tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Bless you, Golden Preacher. Maraming manalangin malapit sa special love offering, monthly offering malapit noon. Umubagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandito naman po kami malapit noon sa pagbibigay ng monthly offering malapit noon. Pagpalaan mo po kami malapit noon sa hapong ito, malapit noon. Yung mga kapatiran na datihan baguhan malapit noon. Magbigay sila ng malapit noon na kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po malapit noon. Ganoon din po. Malapit noon, idinalangin po namin malapit noon yung walang may bigay sa kawalaan. Bigyan mo po sila ng trabaho pagkakitaan malapit noon upang sa sunod na panalagawaan sila po makapagbigay sa kapathandog malapit noon. Maraming salamat po malapit noon. Ganoon dito nagpupuri na pasalamat kami malapit noon. Pagpalain mo po ang pananim kapakaan, mga kahayupan malapit noon pananim. Maraming salamat po malapit noon itong dalangin po aming beloved mahal na Pastorista Dalmide sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you sa ating brother Jojo. Habang umawit ng pagbibigay para sa ating monthly offering, lahat ng mga kapatiran, pumunta po kayo dyan sa ating box. Amen. Let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruits of our lips.
sacrifice of faith. Come, let us offer Let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer the praises unto the Lord. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer the praises unto the Lord. Come and offer the sacrifices. Come and offer the praises unto the Lord. Amen. God bless you sa ating mga nagpapawit. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago tayo magtapos sa ating mananagawain, mga kapatid ko, para sa ating closing prayer, sa ating beloved brother Raji Sarmiento, paalaala, ito po yung ating gawain Wednesday, Friday, and Sunday. Wala pong adjustment ang ating gawain. Basta yung Wednesday, meron tayong gawain dito sa Bangal, meron tayong gawain sa Baki. Friday, meron din po tayong overnight prayer. Gawain pa rin natin. Friday. Sunday, mga kapatid ko, ito po yung birthday ng ating mga pastor. Ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. At ating beloved Minister Wildy James Kumbon Almeda Jr. Mga kapatid ko, sa kabila, kumuha ko ng special gift offering para sa ating beloved Mala Pastor at ating beloved Minister Wildy James.